na DC. Kasi iba-iba yung kinakabit natin. Meron 2 horsepower na DC, merong 2 horsepower na AC-DC. Opo. Alam niyo na may pagkakaiba nun? Yes po. Yung DC pang solar lang, AC-DC, pwede mong isaksak sa kuryente para umandar yung pump. Ayan po, nakarating na po kami sa pump natin, sa solar. So ayan, tinitingnan po nila yung pinagawa nating solar pump para ilagay sa kanilang study na thesis. Good morning. Ayan, good morning. So tinanghali na naman yung good morning ko. So nandito na naman po tayo sa bukid. At maglilibot po tayo dun sa pinatataniman ko na palayan. Hindi na alam kung ano sasabihin, hindi na ala tayong script. So ngayon ay maglilibot po tayo. Ngayon ay sasamahan tayo ng mga, hindi ko alam kung kung anong estudyante, huli mamaya sila lang magpapakilala, sasamahan nila tayo para mag-ikot at puntahan yung solar pump na mga nagpakabit po sa atin dito. So may mga kailangan daw silang data para makatulong sa kanilang thesis. Ngayon naman, syempre, pagka napunta tayong bukid dito, pupunta po tayo sa ating pinatataniman at saka titingnan na rin natin kung ano lagay ng ating bukid, syempre. Ulit-ulit. Ang pangit ng intro ko. May maganda kaya. Hinihintay lang natin yung dalawang estudyante, dalawa ba sila o tatlo, kung naligaw o hindi. So yan, pinagpatanim po kami ng malunggay dito. Ang problema, mukhang hindi nabuhay. Ngayon, pinatamnan na namin kay Carlo ng tanglad. Paunti-unti. Po, may tanglad po tayo dito. So, gusto natin yung buong diretsyo na yan, taniman natin ang tanglad. Kasi hindi nga nabuhay itong malunggay. Palagay ko nagagalaw. So pinapalinis natin yan. Unti-unti. Mahirap pong magpalinis ng biglaan. Kasi konti lang po ang tao natin na pwedeng maggawa. Ano, maganda na po yung nagiging mangga natin. Ito, pangit yan. Yung nandun sa loob. Ang tawag dito, may mga bulaklak na. Kaya pwede nating asahan na makakagawa kami ng mango juice na ibebenta ko sa inyo sa susunod. So ayan po. Daming bulaklak. Daming namumulaklak. Ayan. Yung tanglad at malunggay natin dito sa loob, maganda na rin po. Ayan o. So, yung makakapal na magandang pwedeng i-split, yun po yung pinatanim ko doon ngayon sa harap. Kaya nakakuha na tayo dyan. Kahit na hindi masyado makapal, pinalipat ko na para marami pong yumayabong. Kahirap naman kung bibili na naman ako, wala na akong pambili. Hindi pwedeng bili ng bili. So nagbibideo po tayo dito. Dito yung mga saan kayo nag-aaral? Ha? Holy Cross. Saan ba yung Holy Cross? Santa Rosa. Ano ba mga kwan kayo? Student. Accountancy student po. Accountancy student. Napunta naman kayo sa Agri. Yun yung ginagawa niyong thesis. Apo. Tungkol po sa may solar pump, ano? Costing no? Apo. Sabagay. Pakikon mo. Huwag mo iharang dyan sa... Baka mamaya, makita mo nakahiga. Sabihin mo sa akin, chamba. Sa atin pa rin naman yan. Pero dito na lang tayo, mainit dun Ano ba ang gagawin natin? Ang agenda nyo? Sir, ano po? Sino ba ikausap ko? Ako po, sir. Ikaw, ang pangalan mo? Richard, sir. Richard. Ako nga pala. Kilala mo na ako? Ako si Charlie. Sir. Ang agenda natin ay? Bali, sir, magkakaroon po tayo na survey. Questionnaire po. Ibibigay po namin yun sa inyo. And then, sasagutan nyo po yung mga laman po nun. And then, magkakaroon po ng konting interview. And then, kung pwede po, mag-video po tayo para po magkaroon po kami ng contribution. Ano anong kwan nyo? Pupuntahan nyo ba yung pump? Gusto nyo ba o hindi? Malayo po ba, sir? Medyo. Ano? Game kaya? Game, sir.
Uy. Nakasapatos ka pa. Gumegame ka. Mapatipoy sa batos. Asan ba yung questionnaire? Sige. Mainit nga. Mainit. Kala ko lulusong na tayo eh. Ang galing ko yung jacket ko. Sanay ba kayo sa bukid? Tiga-bukid din po kami. Tiga-bukid din ba kayo? Pakikon mo nga ito. I-abante mo pa ng konti. Para may maupuan tayo. Ako pala. Artista tayo dito ah. Naging baba kasi ako ng pataba at saka mga itatanim. Yes po. Eh pagka doon naman tayo, mainit din. Ano ba ang kailangan yung mga magsasagot dito ba? Yes po. Bali sir, kayo po mismo sa farmer po kayong ginagamit po talaga na... Kung gusto nyo nga ako, puntahan. Medyo malayo nga lang. Mga 15 minutes to 20 to 30 minutes ang lakad. Yun na tayo. Pwede naman. Magpapana lang po kami. Bali ang... Ano hindi pwede magpaa. Pwede rin naman. Pagka... na lang po ito. Pagka... Ewan ko sa'yo. Sabi ko sa'yo, wag kang magsapatos eh. Farming cycle, double cropping, average annual income from farming, more or less, siyempre, pwedeng, ang pagpa-farm kasi, yes po, pwedeng 50,000, pwedeng less than 50,000. Pero pagka magandaan nakadepende kasi yan sinasabi natin ay annual income pala, no? Opo, pwede, 50 to 100 per hectare. Yes po. Kasi ang kita sa farming, nakadepende yan sa laki nung hawak mong lupa. Kaya sabi ko nga, kapag isa hektarya lang ang hawak mong lupa, hindi mo masasabing kikita ka. Kailangan, ang tinatanim mo na sa isang hektarya, mga high value crops. Tulad ng mga, ano ba tawag na sinasabi nating high value crops, yung mga vegetable, yung mga special na mga sili, yung mga ganon. Kasi doon, marami kang kikitain kasi cycle by cycle yon. Tsaka yung mga cash crop. Pero kapag kapalay, kapag isa hektarya, sabihin mo na isa hektarya, tapos ang anihan mo 4 na buwan, 5 buwan, ang kikitain mo lang 50 mil. Sa 6 na buwan makikita ka 50 mil, kasya ba sa kanyan, di ba? Okay. Pero yung 50 mil na yun, times mo ng 10 hectares, malaki. So ang business sa agri, talagang volume dapat. Solar water pump cost. Siyempre, nagbebenta ako ng solar pump Yes, sir. 100,000. Yung anong tawag dito, yung drilling cost na to, nagva-vary siya depending on the location. Tulad dito sa bukid, sa amin ang per tubo dito nagre-range ng 2,000, 4,000 per tubo. So ilalagay ko dito nasa 8,000. Pero sa ibang lugar, ang drilling ng iba, kunyari yung mga bundok sa gawing General Tinio, maabot sila ng 15k to 25,000 per tubo. So minsan ang pinapadrill nila 10 tubo. O doon pa lang ang laki na ng investment nila. Ganun. Tapos 108k. Ito yung 2 horsepower na DC. Kasi iba-iba yung kinakabit natin. Meron 2 horsepower na DC, merong 2 horsepower na AC/DC. Okay. Alam niyo na may pagkakaiba noon? Yes po. Yung DC pang solar lang, AC/DC, pwede mong isaksak sa kuryente para umandar yung pump. Tapos yung mga pande-4 na naman, 3 horsepower. Nagbabari din yun sa tubo or sa ang tawag dito, pangailangan ng isang bukid. Depende po sir sa luwang. Depende sa luwang. Sabi ko nga, yung 2 horsepower na gamit ko ngayon, kaya niyang patubigan yung 3 hektarya hanggat maaari. Yung D4 natin, kaya yung mga 5 hektarya. Kung nakita niyo ba yung video ko sa swimming pool na kinabet? Pinapanood nga po namin sir yung yung mga nisulan niyo po. Hindi, yung kakakabit ko lang. Hindi pa po namin Nako, di ko pala kayo follower. Unang assignment nyo, i-subscribe nyo yung YouTube ko ngayon. Sir, nakapollow na. Hindi, yung YouTube. Walang kwenta yung Facebook Hindi pa mamamonetize ko No? Wala namang kwenta yung Facebook Ginagawa ko lang advertisement yun Sa YouTube, kailangan nakasubscribe kayong lahat. Farm for Life by Charlie. Maintenance with labor costs. Solar
Ang paglilinis natin sa solar panel, hindi naman siya yung sobrang kailangan ma-maintenance. Actually, di ba, sa atin sa Pilipinas, maulan. Yes. So, anong tawag dito? Yun na yung pinaka-maintenance niya. Bali, kumbaga, pagka nauulan na, nalilinisan. Yun. Tapos, siyempre, kapag maalikabok, kailangan pupusutan ng tubig. Yes po. Ano yung ano? Bali kung dito po sa maintenance, kung ala po dyan yung disregard na lang po. Oo, ganun nga. Kaya pinapaliwanag natin. Yes, yung motor pump greasing at saka water pump cleaning na yan, hindi naman tayo nag-grease dyan kasi centrifugal pump ang gamit natin. Ang pinaka-maintenance dyan, kunyari, ang nasira dyan, mechanical seal. So, yun yung pinapalitan. So, pero, matagal naman yung bago mapalitan. Yung mechanical seal, gasket, sobrang malaking pagkasira na lang kapag yung mismong propeller ang nasira. So, doon tayo nagkakaroon ng kuwan. Kaya yung maintenance nito, halos patubig lang. Wiring, repair and labor cost. Ba't may ganito pa? Bali sir, kung nandyan lang po yung kung nakaranas po ng ganyan, kung na-experience repair. Kung na-experience po yung sa repair cost. Bali kung hindi naman po na-experience yung... Yun nga, kasi sabi ko nga sa'yo, yung years natin ng yung technology natin ngayon, bago pa lang. Kaya hindi pa natin masyado masasabi yung mga ganito. Yes po. So, ano tawag dito? Mapapag-aralan natin yan kapag nagtagal na. Yes po. Meron ako na-experience, yung isang kinabitan ko, yun nga, yung mechanical seal. Opo. O, nagre-range siya ng 600. Saan ko ba ilalagay yun? Mechanical seal. Opo. Kung ala po ano na lang po natin. Nagre-range siya ng 600. Tapos labor ko, syempre kapag dalawang tao yan, hindi, 1-2 times 600. 1-2. Yun yung mga nagiging repair. Sa electrical naman, wala pa naman. Meron yung dito, yung kaibigan ko dyan, nagpakabit dati. Ang pakabit niya, kamukha lang nung kinakabit namin dito sa bukid. Ang presyo niyang pinakabit, nasa 300,000. Last 2 years. Samantalang yung kinakabit namin na to, 85,000, 100,000. Kaya yung, alam niyo, yung sobrang mahal kasi ng mga solar panels last 3 years, 4 years. Kaya wala talaga nagpapakabit ng ganyan. Yung mga may pera lang. Kaya ngayon nauuso yung mga solar panel yan sa bahay, sa irrigation. Lalo na yan, sa irrigation yung focus ko. So, nagkakaroon ng, nakakapagpa-install na kasi nagiging budget friendly na. Kapag kasi, syempre, alam nyo naman, sabi ko nga, kinikita ng per hectare, hindi siya sumasapat sa, doon pa lang sa gastos. Kung kung bibili ka ng solar pump, tapos presyong 200,000, makakabili ka ba? Hindi. So, ngayon kasi, bumababa na, kaya marami na nagpapakabit. Financial and economic feasibility. Return on investment. Ano ba sinabi ko dito? 108. Yung 108 na yun, ito yung 2 horsepower na DC, Susulatan ko ba? Okay lang? Okay lang, sir. Ito yung 2 horsepower na DC. So, kung AC-DC na 2 horsepower, mas mahal. Kung 3 horsepower, mas mahal lang konti. Tapos, total installation cost natin, hindi yung sabi ko nga, 108, no? Tama ba? Opo, sir. Tapos, yung income per cycle natin, anong ibig sabihin yan? Yan po, sir, yung Per average. cropping? Opo, per cropping po. Per cropping. Opo. Paano natin masasabing income per cycle? Nung mismong farm? Mismong farm po. Ng palay. Opo, na ginamit yung nung solar pump. water pump, then nag-harvest, nag-ani. Kaso nalubog yung palay ko nitong huli kaya hindi ko makakompute. Paano gagawin natin doon? Kung ano po yung last na lang. Opo. Yung last na lang, yun yan, yung sinabi kong 50K. Opo, yung normal po na walang... So kung ang income per cycle natin is 50K kada isang hektarya, so kung 3 hektarya yung hindi. Kung 3. Sabagay, hindi naman kasi ito yung pinaka-total cost nung diesel na natipid natin eh. Okay. Ang masasabi lang natin dito, yung pinakinita ng buong isang hektarya. Yan. Pero kung 3 hektarya yung nasusuplayan, sabihin natin 3 hectares yung nasusuplayan niya times 50K, 150K. So kung 3 hektarya yung nasusuplayan niya, mababawi na doon. Yan nga, kumbaga next cropping, ano tawag ito? Bawi na, kumbaga puro kita na. Yes po. Pero hindi ko sinasabing pinaka
buong kinita ng solar pump to kasi ito yung pinakakinita ng buong palayan. Palayan po. Oo, kasi marami tayong kwan yan eh. Pero minsan, nagre-range pala to 30 to 50 ah. Depende sa dami ng ani. Tsaka sa presyo ng palay. Pero pag ang presyo ng palay 17, 18, eh, kwanto, malabo yung 50k na to. Siguro mga 30k lang or 25k. Tapos kapag mahina pa ang naging ani, yun, bumababa na naman. Kaya hindi rin kwanto. Variable yan ah. Tapos, so, paano total return of investment? Bali, kami na po bahalang mag-compute. Gamit po yung payback period. O kayo na rin dito? Yes po. Kasi 180 ano? Yung din naman po gagawin. Number of crops harvested before using pump. Dito naman, anong tawag dito? Hindi siya nakavary dun sa ito, hindi ba? Kunyari, ngayon gumamit ka ng solar pump, na marami inani mo, hindi ganun yun. Kaya natin pinapalitan kaya tayo gumagamit ng solar pump para mapalitan yung existing na diesel na makina. So, ang nangyayari doon, yung tubig na sinusupply ng makina natin dati, isusupply lang din ng solar pump natin. So, kaya, kumbaga, parehas lang naman yung magiging yung magiging ani, nakadepende na lang doon sa budget ng may-ari. Kasi baka mamaya, tinitipid niya yung paggamit sa diesel. Kasi mahal nga yung diesel. Eh ngayon, nung gumamit siya ng solar pump, only water na. So, maaring yun, makataas pala sa ani. Hindi na siya nagtipid sa pagpapatubig. So, hindi ko rin, hindi ko rin masasagot itong ganito pagka ganun. Paano ba magandang sabihin yan? Bali dito po, siguro po, tsaka nakadepende rin kasi sa pag-aalaga pag-capping yan eh. Kunyari, taon-taon, ang parang nung pinakamarami ko inani sa isa hektarya, 180. Next cropping naging 140, next cropping naging 130. So hindi po talaga siya nakadepende sa gamit na. Oo, sa solar pump. Hindi siya nakadepende doon sa panahon, sa lugar, sa dami, sa pataba. Maraming factors, sa climate, ganun. Sa binhe, baka mamaya palyado rin yung binhe. So, kung ganun po, i-disregard na po. Oo, hindi, kayo na lang, kumbaga at least pinapaliwanag ko yung sagot natin. Parang puro positive tayo sa solar. Ang negative lang nun, yung pera. Operate with minimal moist, tama. Kainaman nga nito, yung sa sobrang tahimik ng water pump natin, anong tawag dito, pwede na silang magkubo dun sa anong tawag dito, dun sa mismong solar pump. Nababantayan na nila, nakakatulog pa sila kapag nagbabantay sila. Yung, di ba, kapag yung diesel, lumala yun, di kayo makapag-usap. Sobrang ingay. Maingay. Oo. Compared to, sobrang kwan talaga, laking pagbabago. Yun lang, no? Tapos, ano ba gusto nyo malaman? Yun sir, iba nga po, nabanggit po namin na baka po may iba pa kayong nakabitan, baka po pwede po namin mapuntahan yung mga nakabitan nyo po para makapag-survey din po kami. Ngayon, pwede nyong puntahan yung ang mga babait, yung mga babait yung ewan ko, taga saan ba kayo? Santa Rosa, no? Ang malapit na nakabitan ko dyan, kasi sabi ko nga sa inyo, hindi pa naman ako sobrang tagal na nagkakabit. Pero marami namang nagtitiwala. Okay. Ang pinakamalapit natin sa Haen. Haen po. Jehiel's Resort. Pwede nyo siyang kontakin. Pero open naman yun. Mababait naman sila. Dito, yung dalawa dito, sa bukid. Sa Peñaranda, yung isa. Sa Pampalayo, isa sa Lawang Kupang, San Antonio din. Tapos kung kilala nyo yung ang tawag dito, saan ba kayo makakapunta? Ano, pupuntahan nyo ba isa-isa? Yun po ang balak po namin. Pwede po. Pupuntahan naman. Opo, para po meron ako doon, isa kinabitan. Alam nyo yung Royce Farm? Yung latest video ko rin. Royce Farm. Yung 300 hectares doon. Santa Rosa po. Oo.
puro ano po. Sa Liwayway ba Liwayway yun? po. Ah, Liwayway. Yung kinabitan ko rin yun. Malapit pa kami doon, sir. Ayun. Pwede nyong kontakin din si Sir Ace. Opo. Si Sir Ace. Kilala mo ba yan? Opo. Ayun. Ako nagkabit din doon. Oo, si Sir Ace. Tapos, sa Haenyo niya, yung Jahil Resort. Tapos dito sa Lawang Kupang, malapit lang din sa amin. Send ko na lang. Oh, nasa bukid lang naman yun. Pwede nyo puntahan. Ganun. Pero ang pwede nyo puntahan ngayon, yun nga, yung Sir Ace at saka kasi madadaanan nyo naman yung Jahil Resort. Kapag ka pumunta kayo dito sa pauwi kayo, dadaan kayo ng Carmen, kakanan kayo, yung tulay nun, basta nasa Kunya tayo nasa Waze. Pero kontakin nyo muna si ma'am. Pwede po kayo makuwi ko. Dali, message natin si Ma'am Roma. Sir, merienda muna po tayo. Aba, Opo. gusto nyo, anong tawag dito, maglakad na tayo para, gusto nyo ba talagang puntahan? Ano pare? Tara. Para makapaglibot kayo sa bukid. Sige, tara na habang kuan para masulit yung kwentuhan. Magsapatos na lang kayo, panindigan niyo. Pakikita nyo rin yung sa akin. Magkalapit lang din kasi yun Actually, maraming ding gusto magpakabit dyan nung bago magtaniman. Ang problema, madaming nabaha. Nalubog yung palay, naubos yung budget. Sayang. Kaya nga. Pero sa susunod na anihan na lang din daw. Tinapay pa. Ito pala. Tinapay. Thank you. Karami naman. Thank you. Ang pangalan mo? Richard po, sir. Richard. Ikaw. Ikaw, ano pangalan mo? Victor po. Victor. Ikaw? Dave po. Dave. Carl po. Carl. Julius po. Julius. Ikaw? Angela po. Angelo. From? Holy Cross, Santa Rosa po. Holy Cross, Santa Rosa. Ayan, yung mga students natin po from Holy Cross, Santa Rosa. Kuha kayong tinapay. Hindi pwedeng wala yung kada isa. Butasin nyo na lang. Mukhang malayo na rating nyo Naligaw. Diretso po, meron po diretso highway. Dinaan po kami sa may lubak Sa may lubak. Iba po yung navigator namin Kadali pa naman pumunta. Sabi ko highway, mas madali doon puntahan kaysa doon sa farm namin, sa bahay. Pwede naman po kami dumaan sa Carmen Dinaan po kami sa hain. Tara na ba? Uy, mag-sapatos ka na. Papaano na po kami? Tagabukid din po yung Tagabukid din po. Ay po, tares kayo. Bahala kayo Huwag mo sabihin sa akin. Medyo malayo nga kasi Nako po. Ewan ko kung mapapasubo itong mga to. Hindi ako nagbibiro, malayo talaga. Sir, okay lang. Wala sir. Wala pong malayo dyan. Gusto nyo talaga makita yung kinabit na solar, no? Pagka po gagamitin po din po namin para pag i-present po namin. Pagka Oo. po defense. Oo. Kailangan niya, may makita kayo nakabit, ano? Yun naman yung pupuntahan talaga natin. Kaya naman, no? Makikita nyo kung umaandar kasi may araw naman. So medyo makulimlim nga lang, pero umaandar pa rin yan. Nung last time po, ginawa po namin para mag-present din po kami ng video habang nag-defense. Mahirap naman kasi yung magpunta tayo ng walang araw. Hindi natin mapapaandar. Kaya nga. Kaya kapag pumupunta ako doon, may mga araw. Lalo na pag magpa-promote ako ng produkto ko yun Kailangan po tirik yung araw. Oo. Kaya kami, pagka nagagawa kami, umalis kami, madaling araw. Tatapos kami alas 11, alas 12. Maganda mag-testing. Actually, sir, dapat hindi po ito yung study namin. Oo. Pero mga accounting related po yung mga topics namin. Hindi Kaya nga Kaya nga nagulat ako sa inyo mga accountancy, napunta kayo agri. Actually, sir, yung unang title po namin para sa may solar po, cost-benefit analysis. Which is hanapin po yung cost, yung benefit. Yeah, mas madali yun. Opo, yung to compare. Kasi binigay ko na sa iyo yung kwan Opo. Yung costing Cost over the benefit. Oo. Kung magiging feasible po yung ating solar sa rice farmer. And then napalitan po ng economic feasibility ng solar water pump. Kung feasible po ba yung ating solar water pump para po sa mga rice farmer po natin. Oo. Kasi nga po,
mahal na rin po yung diesel, ganun. Naku, sobra. Bibiruin mo. Magkano nagiging 1 litro? Opo. Lalo kaming umiyak nung nagkuhan, 76, 80, puta. Opo, sir. Kaya po, bilang student, may kinalaman po sa mga monetary value. Para po may pakita po natin sa mga farmers po natin na kung feasible yung solar, magkakaroon po sila na idea. Tama. Actually, meron din naman na yung mga government na project na yung mga solar, di ba? Opo. Ang kwan nga lang, sobrang dami nung farmers na may kailangan, hindi pa nasusuplayan lahat. Tapos, syempre, alam nyo naman, pagka solar, agawan. Pagka hindi sa'yo. Lalo na po, malayo po sa area po. Oo, tapos malayo. Then, nag-aagawan. So, yung iba, nagkakamap na, magpakabit nga ng sarili nila. Parang ako. Hihintayin ko pa ba yun? Pwede naman magpakabit na. Ayan na ito. Ito naman po tayo sa magandang daan dito sa San Antonio, Nueva Ecija. Palagi ko pinipicture to eh. Hello? Asan ka? Naglarato ko rin sa Tito Ratma. Nandyan. Kinuha na pala yung binhini. Makmak na. Binabad na kanina. Baka, nako, yun na nga sinasabi ko, hindi na binilad, no? Sabi niya, painit niya eh. Nagpainit naman. Oo. Kala ko hindi binilad. Kaya nga kayo hanggang ngayon, lalata rito eh. Lalata rito sa bukong ng upo niya eh. Mas mainam yun, kailangan ibilad. Kala ko yun. Kaya tumatawag ako, sabihin ka ako ibilad. Oo. Yeah. Sige. Sabi ko kanina sa kanya, kahit medyo tanghali ng babad. Oo. Mas mamayang gabi ahon. Kahit mga alas 9, gano'n. Papunta kami sa bukid eh. Ay, sino kasama mo? Mga estudyante, titingnan yung solar mo. Magpuputik po mga estudyante ng Holy Rosary. Saka gusto mo makita yung ating solar pump. Talunin mo na. Ayan, talon. Sige, diretso. Mabuti nga, matigas-tigas na ito ngayon eh. Wala naman tayo pang lulusungan na putik. Kaya maliligtas pa naman yung sapatos. Magaan. Ay, Kiran! Nalubog na? Lumubog ako! Let's go! Naiwan? Magpapala ako na ito. Tinelas ko, hindi nakakahon. Sinabi ko sa inyo yan, ha? Mabutik na. Ay, makikiraan. O ba, mukhang lalagyan mo ng kahoy ah. Para hindi. Nahuli. Oh, hindi na nakatawid. Chinelas o. Hindi na nakuha. Hinuhukay nga pala. Lumubog.
ginto. Ngayon maghuhugas tayo doon. Dalhin mo na yan. Nahukay na ba talaga? Hindi ako mahukay. Nakuha mo ba? Paano mo? Ha? Ano putol? Yun lang. Kawawa naman. Isang paa. Nga diretso. Hindi lang ka bumigay. Pero okay lang yan, ako flat eh. Wala akong nakatapak sa Mars. May kuwang kami, ambag ka, nagpapamigay ng tsinelas. Wala ko nagamitin dito ng tinelas ko. Yan ang lahati na tayo. Ay, kiraan. Mukhang tanghalian mo na yung kape ah. Kala ko yan ay mapupunot to. Ay, ganoon? Pwede rin, no? Mga estudyante. Mga estudyante po ng Holy Cross. Titingnan nila yung solar. Inilakad ko ng tanghalian para ka kumaayos yung araw eh. Nagtatago naman yata. Ba't no isang araw ay humihitig ka ng tubig? Ngayon ay nagpapatubig ka. Ano ba talaga? Patabaan na. Patabaan na ba? Parang umapon. Ah, okay pala eh. Tama-tama na sa January yan. Ay, January pa. Kailan ba patanim? Di, maaga naman pala. Mga Marso pa yan naabot. Kaya nga. Punta lang kami din eh. Kaya pa? Ayun yung isa kinabit natin. Ayun. Ang ginagawa namin dito, kwan lang. Kasi 'di ba sabi ko nga materials lang yung kinuha nila. Sila yung gumagawa nung pinaka-housing. So ang ginawa namin dito, puro kawayan. Kasi kapag ka tulad nung sa akin, hindi naman sa akin sariling bukid. Pagka nagpatayo ako ng simento o bakal eh, sayang naman. Opo sir, matipid po yun dahil gawain na sir. Matibay din naman. Opo. Abutin niyo po ng 3 taon. Oo, 4 na taon lang yung sangla ko doon. Tapos na nun. Lilipat ko na. Pera na lang kung mabibili ko yung bukid. Ang solar naman po sir wala pong baga, parang lifetime na po yung Oo, 25 years ba naman lifespan eh. Opo. Actually, yung lifespan na sinasabi nun, bumababa lang yung harvest capacity. Pero, hanggat hindi siya nasisira, makaka-harvest at nakaka-harvest pa rin siya. Kaya pang lifetime na, gaya nga sabi mo. Baga, pagbabalang po ng konting harvest yung nangyayari. Efficiency. Nandito kaya? O dun muna sa akin? Sige, dun muna tayo sa atin. Mukhang walang tao. Hindi diferensya. Yan, nakarating na po kami sa aming palay. So, kaya pa? Kaya nga sir. Ayun na, nahuli na. Boy, ano na? Naiwan na. Victor! Tara din eh. So ito na mismo yung solar natin. Makikita nyo dyan, ayan. Talagang yung ginamit natin dyan, kawayan. Yung kung saan tayo makakatipid. Tapos ito yung pinakauna kong ginawa na nag-viral din. Kaya likatin mo. Diba, ito yung solar pump natin, tapos ayun yung makina.
So kapag ka, kunyari, sa, anong tawag dito, sa bukid kasi, natural yung nagmamagdamag. So kapag ka wala ng araw, kailangan pa rin nila ng tubig, paanda rin nila yung makina dito. So dual purpose. Lalo na po sa gabi kung kailangan po Oo, kung kailangan nilang magpatubig ng gabi. Pero, anong tawag dito? Nung kinabit ko yan, hindi na rin napaandar to. Kasi talagang nasusuplayan na rin niya yung 3 hektarya. Mas malakas yung tulo niya pagka maganda yung araw. Makulimlim ngayon. makulimlim pa po. Makulimlim pa niyan. Yeah, maganda. Ang sikreto kasi sa solar pump na ganito, kailangan yung paglalagyan mo, mababaw talaga, balong. Hindi pwede yung sinabi mo na 6 na tubo pa yung water level. Mahihirapan na. Although yung iba na may poso naman, tsaka check valve, yun nga lang, talagang mahirap iakyat yung tubig. Ang kailangan na po sa mga submersible. Submersible, tama. Tapos pinakamaliit na tubo dapat litres. Ayan po, nakarating na po kami sa pump natin, sa solar. So ayan, tinitingnan po nila yung pinagawa nating solar pump para ilagay sa kanilang study na thesis. So nakasabay po natin sila sa pagpunta dito sa bukid natin. Pinapunta na rin. Sumabay naman na sila. Ayan ko, mga kabataan. Mga accountancy po yan. Ayan, so nakatapos na po nilang tingnan. Nagpipicture-picture lang pala kayo eh. Nakita nyo, nakuha nyo na ba yung kukuhanin nyo? Napicturean na, tsaka video. Sige, sige. Tara. Uwi na raw po kami uli. Ay, kaya. Sarap po ng hangin. Humahangin na rin. Ayun po, may hinihukay pong ginto doon. Yung babalikan po namin tsinelas. Nahukay kaya? Ay, lumubog din ako. Pati ako inulubog mo. Nakita ng... Hindi nakikita yung mga bakas ng paa. Nagatuhod yung dinari. Tangina si Cardi. Sa gilid pa naman duman. Hindi ako napuputik. Nako, nasira na rin tsinelas doon isa. Hindi, nagkabit lang uri eh. Giboy, hukay. Hindi kabit lang uri eh. Ay, oo. Beach walk. Beach walk. Hukay. Malapit na makuha. Nakakuha din, nahukay. Mukhang Hindi na chinelas yan ah. mahal sasanglayan ah. Benta mo kay Bastoyo. O, yung isa naman yung pabaon mo. Naku po. Tingnan mo yung kwan, yung may mga bakas. Nasira na yung tsinelas. Nakasurvive yung mga estudyante na from Holy Rosary. Kaso merong casualty. Damage. May For sale po, Boss Toyo. Damage to ba? For sale po, Boss Toyo. Pumuntang may tsinelas, umuwing isa na lang. Ang kapalit ko eh, kaliwa. Kaliwa naman. Ayun, nakauwi din. So nakatapos. Salamat po kay Sir Charlie dahil Nakalibot sa bukid. Paligay ko hindi ala na mapupuntahan to, magsisiuwian na to. Napagod na eh. Nahirapan na. Asan na yung dalawa? Tindahan na diretso. Sa tindahan na. Ay, tubig. Tumatanggi. Totoo lang po na buti po. Oo. Hindi po kayo masyadong... Hindi masyadong busy ngayon. Lalo busy kasi ako last week. Yung may kinakabitan ako. Ngayon wala pa naman. May ocular nga ako sa Cabanatuan at saka sa Peñaranda. Ayun, magsisimula na doon. Meron naman sa isa, sa Sambales. Malayo mga nararating namin eh. Ginagawa po lang po namin yung title. Alam na po namin na yung respondent po ang magiging... Oo, yun ang magiging challenging. Opo eh. Thank you po. Sige. Salamat po. Marami naman kayo matadaan ng karinderya dyan eh. Mag-Andy Rice po kami. Oo, magugutom na.
Sangyup. Pwede yata. Layo-layo nila. Oo. Babalikan po namin kayo sir pagka CPA na po. Oo Na po bahala mag-register na. ng mga business. Kaya nga. Papaalam mo na ako sa Chinelas. Mababa yung kwan nun. Anong tawag dito? Yung retainers. Babahan sir natin. Pagka kasi agri, wala masyadong tax na binabayaran eh. Pero yung iba, gusto, nire-register din. Pero kapag ganito mga bukid, wala talaga. Opo. Mm-mm. Practice po talaga. Puro mga Private. Oo. Kaya po safe po tayo Mga farmers. kaya yun din ang ginusto ko. Wala masyado sa bukid. Opo. Bayad na mo sa lupa. Oo, yun nga. Milyar. Pero po yung mga kita, Ala na halos dinideclare. Kasi food yan eh. Necessity sir. Necessity. Pag po mga merchandise, mga benta. Pagka gusto mong kumuha ng benepisyo sa gobyerno, yun, kailangan i-register din talaga. pagka mga libreng pataba pa gano'n. Hindi, meron naman. Naka-RSBSA naman kami. Ang kailangan lang naka-register sa gobyerno, kunyari, malaki ka ng nagpa-processing, gusto mong mangutang or humingi ng tulong sa DTI, DOST, kailangan registered ka. Yan. Yan, mag-uuwian na po sila. Ayaw na raw po nilang mainitan pa. Pagod na. Mag-a-only rice daw. Nagutom. Sige, salamat. Nakalibot kayo. Sana nakatulong tayo sa inyong nire-research. Malaking tulong po yung by guide na yung paliwanag po ng mabuti yung mga kailangan po ng farmers po natin para po magamit po nila. Malaking tulong naman din talaga yan. Palaganap natin yan. Tsaka sa akin magpakabit. Pinagkakitaan eh. No? Kasama na po yun. Kasama na yun. Kaya nga. Hindi pwede kasing tulong lang. Hindi naman tayo politiko. Pagka politiko tayo, pwede. Pero syempre, Papabango ng pangalan. Pero syempre, may tulong pa rin naman. Hindi naman yung sobrang malaki pa rin pinagkakakitaan. Okay, ingat kayo. Wala yung misis ko, naka-duty sa ospital kaya hindi ko kayo mapapakain. Sige. Ingat. Ingat. Sige. Nakatatlo sa sakyan mo, mga riding and tandem. Ingat. Ayan, so nakauwi na po sila. At anong tawag dito? Napuntahan na nila yung mga gusto nilang makita. Ayan, kaya bakit ba sila nagpunta dito? Para po makita yung sinet up po nating pump. Kung paano nakakatulong, kung paano ba nakakatipid. Ayan, so pinaliwanag po natin yun. Tsaka yung kung ano-anong tanong dun sa kanilang research. At pupuntahan din daw po nila yung ibang kinabitan natin kung talaga bang nakakatulong daw. Siyempre, sustainable farming nga. At saka, tulong na rin sa farmers kapag in-adapt nila yung ganitong technology. So siguro hanggang dito na lang din yung pagbibideo natin. Ayan, nandito na po ulit tayo sa Manggahan. Ayan. Sa Tanglaran. Like and subscribe our YouTube channel. Di ko alam kung makakapunta pa ako doon sa isang bukid. Medyo pagod na kaya uwi na rin ako. So bye-bye. Like and subscribe. Ayan, mga puno natin.